Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, mukhang kailangan ng lolo ni former President Rodrigo Roa Duterte sa kung sino mang santo. Oo, itong kanyang sinasamba, aray mo, pakak. 'Di ba? Can you imagine? Oh, sabi dito sa balita mga minamahal, Royima Garma at iba pang DDS members kumpirmadong titistigo na rin sa ICC. Bumaliktad na ang tinuturing na kakampi noon ni former President Rodrigo Roa Duterte ay kaaway niya na ngayon. At ang mas malala, abay, dati niyang naging EA-bab. 'Di ba? Naging EA. Alam niyo yun, yung words na EA, EA-bab. Kasi Gen Z words yun eh. Oo. Meaning no ng EA-bab or ng EA is babae. Ni-reveal nga ni Moon Tulfo, 'di ba, na yung babae ni former President Duterte na si Royima Garma, yun daw yung pinaka pangit sa lahat. Grabe ka naman, Moon Tulfo, sa pinaka-pangit. Oo, kala mo naman sing gwapo mo. Pero anyway, yung EA or yung EA-bab ni former President Duterte, abay siya din palang kakanta sa kanya dito sa International Criminal Court. Aray mo. Diba? Baka minamahal. Ang babae mo lang din pala ang maglalaglag sa'yo. Oo. At palapit na ang katotohanan, aray mo. Diba? Literal na hawak ni Digong ang bit ng kulungan. So ngayon, panoodin natin to. Ayon kay dating Senador Antonio Trillanes, kinwestiyon din ni Trillanes, marami pa raw testigo sa ICC sa kasong Crimes Against Humanity ni FPRRD. Ayon kay dating Senador Antonio Trillanes, kinwestiyon din ni Trillanes ang pagdepensa ng isang dating opisyal sa umano'y drug lord na si Samuel U. Oh. Natin si Las Cañas o si Mr. Piñol. Yan ang tanong ni former Senator Antonio Trillanes matapos itanggi ni dating Agriculture Secretary Manny Piñol na drug lord ang Davao businessman na si Samuel Uy. Una nang ibinunyag ni Trillanes na nagbigay ng higit 181 million pesos si Uy sa pamilya Duterte. Nanggaling daw ang impormasyon kay Davao Death Squad member Arturo Las Cañas at pinaniwalaan niya ito ng International Criminal Court. Siya nagbabantay ng mga shabu laboratory nila Sammy Uy, Michael Yang at Charlie Tan. At itong testimonya na ito yung pinakang pundasyon, pinakang angkla nitong ICC case. Therefore, who are we to question yung mga standard ng ICC? Kung legit na negosyante si Uy, magpakita raw siya ng resibo. Ano ang negosyo niya na nagbibigay siya ng dividendo sa bawat miyembro ng Duterte ng between 40 to 50 million pesos every 6 months. So he would have to back it up with the necessary tax returns, kung ano man yung negosyo na yan. Kailangan merong SEC documents yan. Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, sinabi rin ni Trillanes na marami pang lumalabas na witnesses sa Crimes Against Humanity case ni FPRRD sa ICC. Iba nandoon na, yung si Garma was the latest one, si Colonel Garma. Meron pa rin mga iba na in transit, doon. Tapos meron na rin naunang one of the original members din ng Davao Death Squad na bukod pa kay Las Cañas at Matobato. Kasunod ng pagkumpirma ng charges laban sa dating Pangulo, posibleng sa Setyembre o Oktubre magsimula ang kanyang trial ayon kay Trillanes. Hindi anya siya papayag na mabigyan si FPRRD ng interim release. Abusuhin nila yung interim release na yan. Gagamitin nila yan for a regime change na mga galaw para pagka nakuha nila yung poder, wala nang balikan yon. Diba? Yung EA niya. Mukhang si Sammy, kailangan na ding magsalita dito.
Mukhang ikakanta ata ni Sammy, uy mga minamahal. Itong si former President Rodrigo Roa Duterte, magkaroon lang ng maling pagkakamali. Ano yung maling pagkakamali, 'di ba? Iba talaga yung may mga pinaglalaban tapos sasabihin ni Sara Duterte na si presidente daw ang nasa likod ni Trillanes. Like how? Papaano naging nasa likod ni um, Trillanes si PBBM na in the first place, 'di ba? Mga minamahal, yung pakikibaka ni Trillanes ay mula noon hanggang ngayon hindi nagbabago. Gets ninyo? Matagal na siyang kritiko. So, paano naging si PBBM yung nasa likod ni Trillanes? Di ba nga, magkakampi noon si PBBM at itong si Sara? Si Sara lang naman talaga yung bumaliktad dahil sa kanyang mga ginagawang pagnanakaw, pati si Presidente dinamay. At saka alam ko naman mga minamahal na yung Presidente walang kinakatigan. Sabihin man natin na magkaibigan sila ni Sara Duterte noon, pero hindi naman pumapayag yung Presidente sa pagnanakaw. Ano, ino-normalize na lang natin yung mga pagnanakaw na yan? Walang ganun, hoy. Oo. Tapos gusto pa ni Sara na mag-travel ng ibang bansa. Ang kapal naman ng mukha. Travel, ibang bansa, gusto, hearing, ayaw. So, saan yung tamang forum na gusto mo? Oo, mukhang may inhibit pa yung si Bato. Si Robin Padilla kasi identified na sa inyo. 'Di ba? Tapos sasabihin mo, sinisiraan ka, ano pang masisira sa'yo? Matagal ka nang sira. Sige nga, ano pa ang masisira sa'yo? Matagal ka nang sira. Yun yung totoo, sisirain ka? For what reason? Ikaw mismo ang sumisira sa sarili mo. 'Di ba? Kayo mismo ang sumisira sa pangalan ninyo. 'Di ba nakakaloka? Parehas kay Mike Defensor, kakapanira niya kay PBBM, tingnan niyo, siya pala tong Addictus de Benedictus de Umano. Gets? Kakapanira niya, siya pala tong merong shabs, 'di ba, na pinaka ginagawang front lang yung kanilang KTV na nakapangalan sa kanyang asawa. See? 'Di ba? Mga minamahal, nakakaloka. Kaya mga co-perpetrator, nandito si De La Rosa, si Vicente Danao, Camilo Cascolan, Albayalde, Bongo, Dante Gueran, Vitaliano Aguirre, Isidro La Peña, nakaaray ko. Oo, mga co-perpetrator, iimbestigahan at lilitisin na. Iyari, si Batoy, mukhang malabo na tong magpapakita sa Senado. Pustahan tayo, mga minamahal. Mag-impeachment man yan, wala na si wala na si Bato, hindi na tutulungan si Sara. Susuko na, magbabaws na yan si Bato de la Rosa. Magpapakita, natatakot na sa love letter ng International Criminal Court. Diyos ko, oo. Wala pang ang warrant, natakot na si Bato. Kala ko ba, make my day go ahead? Ba't nagtago yung lolo ninyo? 'Di ba? Alright, mga minamahal, yun po. Anyway, it's me again, Alicia ninyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.